Tawarin mo sila. Pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ama, sa iyong mga kamay, inihahapiling ko ang aking kaluluwa.
Nagpakita na ako! Tunay nga anak ka ng Diyos! Ito ay isang himala! Ito ay isang himala! Kita pinapumuli mga nagkakibigyan ng action. Gabitay po yan. Dahil sa salapingin ko. Pakiklan po, pakiklan muna. Atras muna, atras. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon ko. Nagkasala ako. Panginoon ko. Panginoon ko. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Nararapat lang na kamatayan. Nararapat lang kamatayan. Kamatayan ang kikitil sa aking buhay. Kamatayan ang kikitil sa aking buhay. Kamatayan, Panginoon! Kamatayan! Kamatayan dahil sa aking pagiging saksi. Kamatayan lamang. Panginoon! Panginoon! Panginoon ko! Kung ito ang tanging! Patawarin mo ako, Panginoon! Patawarin mo! Hindi ba si Jesus ay pinako sa krus? Nagdusa at namatay! Hindi po yan, mahal na gobernador. Ganito po ang inyong sinabi sa amin. Si Jesus ay ibababa sa krus habang naghihingalo. At ang mga buto sa kanyang hita ay babaliin hanggang sa siya'y mamatay. Pumasok kayo, Sergeant. Ayon ito sa aming nakaglian sa mga kasong tulad nito. At pagkatapos, ang kanyang bangkay ay dadalhin sa lambak ng hilong at doon susunugin. Sang-ayon din sa aming kinaugalian. Ang mga bagay na ito ay hindi nais sa gawa. Bakit? Ako'y nagutos na ito'y sa gawa. Kung ang aking utos ay sinuway, ito'y kasalanan ng Kapitan Longino. Siyang nakausap, ganun din sa pamahalan. Mahal na gobernador, Longino! Narito ang mga eskribas at pariseyos. Sinasabi nila, hindi mo raw binali ang mga buto sa hilang ng Jesus at hindi mo rin sinunog ang kanyang bangkay at isinabon sa lambak ng hilong. Bakit? Dahil po, nakibabawan na si Jesus sa kanyang krus. Siya po ay wala ng buhay. Paano ba natindihan ngayon? Patid ko, sapagkat ako mismo ang kumulos
nagsupat sa kanyang dibdib. Nakita na ninyo? Hindi lang pala paggaling ng buto ang kanyang ginawa. Kundi higit pa, ang isang tao na binali ang buto sa kanyang mga hita ay pwede pang mabuhay. Subalit, kung tulusin ang isang sibat, ang kanyang dibdib at mawasak ang kanyang puso, tiyak na siyang mamamatay. Ano pa ang kahilingan ninyo? Isang kamahalan, marahil ay hindi ko na unawaan ang tunay na kahalaga nito. Ang Nazareno niyo ay nagbigay nung siya ay nabubuhay pa. Na siya raw ay mamamatay ng hindi nababali ang mga buto sa kanyang mga ita. At ililibing ng mausay. Nang dahil sa ginawa ng sentoryon sinugilo, ay paano ito magdangula ang mga problema? Aba, kasalanan ko ba? Kung ang nangyari ay isang pagkakataon lamang. Isa pa, mahal na gobernador, binigyan daw ninyo ng karapatan si Joseph ng Arimatea na kunin ang bangkay ng Nazareno upang ilibing sa sarili niyang kabinan. Bakit mo ito nagawa? Si Jose ay ginagalang ng miyembro ng inyong Sanhedrin. Hindi ko siya matangihan. Tulad ninyo, hindi ko rin kayo matangihan. Si Joseph ng Arimatea ay lumapit sa inyo sa sarili niyang pagtatao at hindi bilang isang kasabi ng aming sanlibing. At yan pa magiging sandi ng isang skandalo dito sa atin. Alam niyo, ang Nazareno yun ay nakita sa kanyang pangangaral sa mga tao nang siya ay nabubuhay pa. Na siya raw ay mamamatay, ngunit siyang mabubuhay magkaraan ng tatlong araw. At dahil dito, nangangamba kami na baka nakawin ng mga kampol ng Nazareno ang kanyang bangkay sa libingan at sabihin na buhay na magmuli si Jesus! Ha? At iyan pa ang magiging sanhi ng isang pag-aalisahan dito sa atin. Kung gayon, pababantayan ko ang libingan ng Nazareno. Magpapadala ko ng mga senturyon sa kanyang libingan. Kayo rin, magpadala kayo ng kamang hudyo upang mabantayan ang libingan ng Nazareno. Longhino, ikaw ang mamulo sa pagbabantay sa libingan ng Nazareno. Bantayan mo mabuti ang libingan ng Nazareno. At ang gasa ay ginugulo pa ako! Kung ano po ang iyong utos, mahal na gobernador, yan po ang aking susundin. Iyong ulo ay ngayon pa lamang magsisimula. Bakit mo nasabi yan? Noon pa man ay sinabi ko na sa iyo, huwag kang makikialam sa anumang bagay tungkol sa tao iyan. Natatandaan mo ba ang aking panaginip noon? Panaginip? Ano ang tungkol sa iyong panaginip? Sa aking panaginip ay nakita ko siya, si Jesus ng Nazareth, na pinahihirapan ng mga Hudyo. Walang awang pinagpasa ng krus patungo sa landas ng Kalbaryo. At walang awang hinahagupit ng mga kawal Romano. At kaming mga babae, walang ibang nagawa, kundi ang umiyak na lamang. Walang awa siyang sinibat sa dibdib. Hindi ito mawaglit sa isip kong Poncio. Ang panaginip kong ito ay nagdulot ng agam-agam sa akin. Ngayon naman ay may propesiya na kung siya man ay mamamatay doon sa Golgota, siya ay muling mabubuhay. Makailang beses niyang sinabi ang bagay na iyan. Kaya Poncio,
Kapag nagkatotoo ang lahat ng ito, ang lahat ng iyong kayamanan, lakas, kapangyarihan at karangyaan, at ang buong imperyong Romano ay mawawala ng saysay. Ayon sa kanya, ang kanyang kaharian ang pinakadakila sa buong kalupaan at kalangitan. Kayo lahat! Alis! Iwanan niyo kaming mag-asawa! Madali! Alis! Parang kang nasisiraan ang pais ko, Olga! Hindi, Poncio! Ikaw ang nahihibang! Ang isip mo'y maiksi! Utak mo'y abog! Hinatulan mo si Jesus na mamatay sa krus! Iyan ay pagdurusahan mo! Hindi ako ang humatol sa kanya! Ang kanyang kanto ang mga Hudyo! Subalit ikaw ang nagpatibay sa hatol! Maniwala ka sa akin! Ang taong yaon ay tunay na anak ng Diyos! Talagang napapaliw ka na, Claudia! Hindi mo ba alam ang mangyayari sa akin? Kapag may nakarinig sa'yo, ipababalik ako sa Roma at doon hindi ako mapaparusahan din! May isang buwan na ngayon nang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa anak nating si Tina. Ako'y humingi ng kapahintulutan mo upang siya'y dalhin kay Jesus pagkat siya'y may mabigat na karamdaman. Subalit tumanggi ka, hindi mo ako pinaniwalaan. Wala kang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Maniwala ka, Poncio. Kaya ngayon, ang tanging anak natin ay pumanaw na sa daigdig na ito. Hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi, Claudia. Malubhang-malubha sa karamdaman ng anak natin si Tila noon. Ipinatawag ko ang mga dalubhasang manggagamot sa buong imperyo ng Roma. Subalit sila'y nagwika na wala ng pag-asa si Tila. Mahal na mahal ko ang ating anak na si Tila. Ngunit talagang walang pag-asa. Mayroong pag-asa at yaoy na kay Jesus ng Nazareth. Paano mo natitiyak yan? Natatandaan mo ba ang anak na babae ni Jairus? Si Jesus ang bumuhay sa batang yaon matapos na ito ay malagutan ng hininga. At si Lazaro ng Betania, ilang araw na siyang patay. Subalit sa isang tawag lamang ni Jesus, siya'y muling nabuhay. Kung nakinig ka lamang sana, ang tanging anak natin ay kapiling pasanan natin ngayon, nagbibigay sa atin ng ligaya, pag-ibig at pag-asa. Maniwala ka, Poncio. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Iyan ang katotohanan. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Kaninang umaga, kaharap at kausap ko ang tao na yan. Tinanong ko siya, ikaw ba ay talagang hari? At siya ay mahinahong sagot. Siya raw ay sinirang isang hari. Ngunit ang kanyang kaharian ay hindi sa kalupaan na ito. Ito ay Nakita mo na ang Poncio Pilato? Ang mga propeta ay hindi nagkamali. anong ganito yung pinagsasagawa? Si Jesus Nabuhay ng muli si Jesus! Ito ay sanwala, nabuhay ng muli si Jesus. Paplaga! Tao! Pagkalan! Kasinungalingan! Malaking kapatatan! Kalan! Makawan! Nasaan kayo lahat? Pagkawan sa Pagkilo! Tinaw sa liwanag na ba? Jesus! Nasaan ang pagkain ni Jesus? Nawawala pa ang bangkay. Wala na po ang katawan ng Nazareno. Nawawala ang pagkain ni Jesus!
sinasabi na si Jesus daw ay nabuhay na muli. Kailangan mapigilan si Long Hilo. Malaking gulo ang kanyang gagawin. Tawagin ang lahat ng mga kawal. Pumunta kayo sa kabayanan at sabihin sa lahat ng mga tao na huhulihin at paparusahan ang lahat ng mga naniniwala sa mga sinasabi ni Long Hilo. Hanapin si Long Hilo. Ibig ko siyang magkausap ngayon din. Nangyari na ang aming pinananapan. Nilasing at pinatulog ng kampo ng Nazareno ang mga tanod sa libingan at sa kaninagawang bangkay ng mapagtulong Nazareno. Sa gitna ng Jerusalem at buong kabaliwan, isinisigaw na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Kaya marahil niya ang kanyang katinding kapaguran. Kaya hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Baro, batid kong matalik kong kaibigan. Ikaw ang umanap sa kanya. Siya makipagkita at makipag-usap sa akin. Suhulit mo siya lang sa akin na kailangan. Ito, magmadali ka. Sunod kamahalan, higit po! Walang maniwala ka sa akin. Iyan ang katotohanan. Sinabi ko na sa iyo noon at muli kong sasabihin sa iyo ngayon. Hindi gawain ng isang babae ang makialaman manghimasok sa ating mga pagpapasya. Alam ko pala siya ang kasalanan. Subalit, ang kanyang mga babae dahil pa ang mga kapagkahis na hayop, kaya wala akong magawa. Tulad nila yung mga taong pusok. Ayan! Nasa harapan mo sila! Ang mga leader ng mga Hudyo! Silang lahat ang may kagagawa nito! Silang lahat ang dapat sisihin mo at hindi ako! Ang isang may pananagutang tao na may matibay na paninindigan ay higit na makapangyarihan kaysa sa isang pangkat ng mga taong may pusong hayop. Naging mahina ka. Hinatulan mo si Jesus ng kamatayan dahil natakot ka sa mga kapwa mong pusong hayop. Wala kang matibay na paninindigan. Ikaw ay susumpain ang daigdig sa habang panahon. Ano ang iyong sadya? Ito ang sadya namin, Romeo. Ha? Ano ko na ito? Nagsumpong ang mga Hudyo na di mo namin. Hindi ka na lang namin magsigang mga tao. Sinasabi mo raw lang para sa kasagulad. Kaya na pagkakatak mo ka sa Jesus. At sinasabi mo sa Jesus ang pinagalang ng Diyos. Tungkol kay Jesus na siya ay tunay na anak ng Diyos ay totoo. Subalit, ang pagtuturo sa mga tao ng mag-iwagsik ay walang katotohanan. Sabat! Sila ay walang utos na ating ipanagod. Malis na sa request na pinayang ang awal ng mga kapwa ng Jesus. Kasarena na lang. Yan ay malaking kasinungalingan. Kaya mahigit ginawa yung umers ng mahal na gobernador. Kadunungan ay pinagpipilian ko sa inyo na si Jesus ay muling nabuhay.
Lumabas siya sa kanyang libingan na nagniningin ang asawatan. Ang mga mata niya maaamo at nalulunod sa aking kaisipan ng kanyang mga titig. Huwag na pong sumiksik. Aba, iyo! Nagresis na aking kamay. Makinig ka, kaibigan. Marami ang pagod na lang. Heto, ang gawin mo. Sa labing kinalasan, gamitin mo ito. Magtungo ka sa isang pahingaan. Mag-iwan ka. Kainin mo ang kalungan mong pigsa sa sabi. Heto, tanggapin mo. Tawasahin gaya ng buhay. Hindi ko natatanggap yan. Natagpuan ko na ang katotohanan. At yan ay hindi maaaring bilhin ang anumang salamin. Bumalik ka na sa mahal na gobernador. Piling mong tinatanggihan ko ang kanyang mga alay. Ang naibigay sa akin ni Jesus ay higit pa sa kayamanan ng buong daigdig. Ito ay ang tunay na pag-ibig, pananampalataya at katiwasayan ng puso. Pero, aking kaibigan, hindi na ako babalik sa utang at talaga. Nakaliwala sa aking buhay. Siya ang Mesiyas. Nagulakbo. Tutubay sa aking puso. Maniwala kayo. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Maniwala ka. Si Jesus ay tunay na anak. Sa makasalanan kong kaluluwa. Huwag kang tumakbo, lumihilog. Wala kang dapat katakutan. Nakita mo ang katotohanan. Bakit mo ito tatalikuran? Bakit ka tatakbo? Ngayong ikaw ang tama at sila ang mali. Claudia, malao na kitang kilala at hinaangaan ng lubos at minsay inibig ng lihim. Subalit, bakit ka lumalapit sa akin? Upang ako ba'y iyong bihagin? Sa dinami-rami ng mga Romano sa buong imperyo, ay ikaw ang hinirang na maging saksi sa katotohanan. Lumapit sa iyo, lakasin ang iyong loob. Sapagkat hindi ko nais makita na ang isang Romano may dakilang pananagutan tulad ng sa iyo na maging mahina at tuwag. Itaguyod mo ang karangalan ng mga Romano na nagkaroon ng mainitim na bahid dahil kay Pilato. Ano ang ibig mong sabihin, Claudia? Sa halip na ikay parang hayop na inuusip, pagpakatao ka. Harapin mo ang iyong mga taga-usip. Tularan mo ang katapangan at pananalig sa kapangyarihan ni Jesus. Hinarap niya ang kanyang mga kaaway nang walang pag-aatibili at pangambang. Tumulad ka kay Jesus, Lord. Lahat ang pinakadakilang katotohanan sa lahat ng panahon. Kamino! Ikahiyan ka! Hindi ko lubos naisip. Kung bakit kabila na aking kabutigan sa iyo. At sa mga pwede ng mga ay sa pagkakot at Claudia ay pakinggan namin ang iyong panig. Magsalita ka. Ipinagalang na Poncio Pilato. Kinasusuklaman ko ang Nazarenong yaon. Marahil ay siya na ang sa kolerong nakilala ko. May isang taon na ngayon ang nakakaraan. Isang taong nagngangalang Simeon ng Gaulinito na isang nagpapanggap na Mesiyas ang ating ipinako sa krus. Bago siya namatay, ay isipin na siya raw ay buhay magkatapos ng 3 araw. Ako'y nang siya'y namatay.
Narandun ako, binaon siya sa mababaw na hukay. Subalit, naghintay ako ng 3 taon, 3 araw. Si Simeon ay hindi na muling nabuhay. Siya ay isang sinungaling. Siya ay isang peta. Subalit si Jesus ng Nazaret ay iba. Habang si Simeon ay nakapako sa krus, isinumpa niya tayong lahat. Samantalang si Jesus ay nagpakita ng pag-aawa. Pinatawad niya tayong lahat natin sa Kanya. Kabaybayan ang mga pinagsasabi mo, Longhino! Iyak sa'yo mula ng aming oras! Marahil ay diligid inyong lahat na ang kabilang mata ko ay halos bulag na, kaya di na ako pinapadala sa mga digmaan. Ang tanging pagbabantay na lamang sa mga ipinapako sa krus sa Golgotha. Sasabihin ko sa inyong lahat na nung mga oras na yon, habang si Jesus ay nakakita ng liwanag, at ang unang-una kong nakita ay ang mukha ni Jesus, punong-puno ng dugo, subalit panatag na panatag. Nalalaman mo ba ang iyong mga sinasabi ay makakasama sa inyo sa akin at sa mga imperyo ng Roma? Batid ko kamahalan, subalit bawang katotohanan ang aking sinasabi. Kapag katotohanan ang aking binibigkas, ako'y walang pagkakamali. May mga sumbong sa amin na ikaw daw ang nabutyok sa mga tao na maghimagsik. At kami raw mga Pariseyos ay pawang mga hangal dahil sa kami ay nagparusa kay Jesus. Kasinungalingan ng mga batayan, ang aking sinasabi ay bawang katotohanan. Ano ang katotohanan? Na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, na siya'y inanguling, na ang kanyang hangarin sa buong daigdig ay tunay na pag-ibig na walang pagmamaliw, na siya'y kalaban ng kasamaan, pang-aapi at pagkukunwari, na siya'y para sa kapayapaan nating lahat, pananalig sa katarungan at kalayaan. Ang mga layuning bangyan ay mapanghimagsik, pero ginugulo mo ang mga tao sa sinasabi mo si Jesus ay apply na maguli. At sinasabi mo rin si Jesus ay hari, hindi mo ba alam na si Herodes na maripito sa Galilea? Subalit ang kaharian niya ay iba kaysa sa inyo. Ito'y nasa langit, ito'y walang simula at walang katapusan. Poncio, maraming pagkakamali na ang iyong nagawa. Nang dahil sa kakulangan mo ng pananalig sa iyong sarili, sa iyong kapwa at sa Diyos, makinig ka kay Longhino. Ang lahat ng pagkakamali mo ay maihihingi mo ng kapatawaran, at ang buhay mo ay magkakaroon ng katuturan. Si Longhino ay isang taksi, isang taksway. Puputa siya ng ulo! Gawin aral sa mga spahil! Puputa siya! Mahal na gobernador, kung may aral man ako, may iwan sa inyo na huwag ganito ang lahanin nila, na hindi madaling ang maging tagapagbagsak ng katotohanan. Ang sino mang magtataguyod nito ng buong puso at ningning ay mga taong takot sa katotohanan. Siya'y pagmamalupitan, hahamakin, aapihin, tulad na Jesus, parurusahan ang kamatayan. At dahil batid ko ang aking kapalaran bilang isang tagapagtaguyod ng katotohanan, tulad na Jesus, nakahanda akong harapin ang aking kamatayan. Poncio,
alalahanin mong ilang araw pa lamang ang nakakaraan. Nang hantulan mo si Jesus na walang kasalanan. Bagay, hindi kayang intindihin ng isang babaeng katulad mo. Ang katotohanan ay hindi kumikilala ng babae o lalaki, Poncio. Sa nakikita mo, hindi ka lalaki. Ikaw ay isang uod. Uod na gumagapang lamang sa utos ng kapauod. Kaawa-awa ka, Poncio. Kaawa-awa ka. Come on! Alisin sa kapat ko, babae ko! Dali siya sa kanyang silingan na tulong! Manghinawa ka, Poncio. Makinig ka sa katotohanan. Makinig ka, Poncio. Makinig ka. Longhino, kapitan ng mga senturyon ng Imperyong Romano at pinuno ng mga kawas ng Antonio, ay nasasakdal sa pagtataksil sa iyong bayan at sa emperador dahil sa hindi mo pagsunod sa utos na katataas sa iyo. Dahil sa pagsunod mo kay Jesus ng Nazaret, na isang uwad na propeta na nag-aadikan ng pag-iimagsik sa bayan, at dahil sa pagsunod mo sa mga batas ng Roma at sa utos na mahal na emperador ng Imperyong Romano, sa pamamagitan ng karapatan na iginawad sa akin ng Emperador Tiberio, ikaw, Longhino, ay hinatulan ko ng kamatayan! Lumilo, inuulit ko! May nais ka pa bang sabihin? Naway tawarin kayong lahat ng Diyos sa inyong mga kasalanan. Lalo na sa tsamba nyo sa kamunduhan. Ako'y namamatay subalit ang katotohanan ay higit pang mabubuhay. Tulad ng pagkabuhay ni Jesus, matapos na ang kanyang katawang lupa ay ating patayin. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Ito ang pinakadakilang katotohanan sa buong daigdig. Sa buong kalupaan at maging sa kailanman. Jesus, ako'y sumusunod sa iyo. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang liwanag na kaisip sa katawan. Jesus, ako'y tanggapin mo. Yari tigil buhay ko. Ipagtanggol mo sa totoo. Yan ang dahilan sa iyo. Ang pagkamatay ko ito. Taga ang ulo ng manok kayo. Tagal mo na ulo mo. Matinding sakit ng ulo ang ibiligatan ng Jesus ngayon. Sa wakas, ay natapos na rin siya. Siya at ang panlulunglang ng kanyang mga isulat. Gobernador, magiting ka. Magdiwag tayo! Gobernador! Hindi siya Kristo! Hindi siya Kristo!
pawas sa daloy ng dula mula at mabubuting mga aral mula sa dulang ito. Sa mga taong naunang namamalak sa pagtatanghal, kinikilala namin ang inyong mga ambat na konsepto at pamamaraan ng pagpapadaloy upang ang dulang pugutan ay maihatid ng may pagganyak at ganda sa manunood na hindi may lalayo sa tunay na mensahe nito. Sa darating pang panahon, matatamasa ang sinumang mamamahala sa pagtatanghal ng pugutan. Ang isang daloy ay sumasalamin sa maingat nating pagpapahalaga sa pamanang ito ng ating kagalingan at kagitingan ng dahil kasenyo. Ang mga nagsiganap, Poncio Pilato, Ines Jomari Soto, Claudia, Jessica Zuleta Saez, Caipas, Paro, Darrell Morales, Judas, Rachel Reyes, Veronica, Catherine Mirandil, Marta, Emily Vicente Selva, Simon, Ernest Frias, Juan Berti Selva, Verdugo, Ivan Patulan, Inang Maria, Ann Camille Dia Pantoja, Jesus, Enrique Lagahan, at mga muryong gasan, kayo ang bilang dito. At ganun din, umaasa ko, patuloy na kayo magkakaroon ng kasiyahan habang nagninilay sa panahong ito sa inyong pagbabakasyon dito sa ating mahal na bayan ng Gasan. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong lahat. At bago makalimutan, ilangiyahan din po namin kayong lahat sa linggo ng hapon sa ating Gasan-Gasan street dancing dyan po sa ating Lingona Park. Nagagawin po ng ating bawat mga bata buhat sa iba't ibang barangay. So sana po magkita-kita ulit tayo sa Lunes ng sa linggo ng hapon dito sa Lingona Park. Maraming salamat po.